lamang tungkol sa pagiging alerto sa mga banta sa seguridad, kundi pati na rin sa pagpapakita ng magandang asal at pakikitungo sa mga tao. Kinakailangan nilang magpakita ng respeto sa kanilang mga kasamahan sa trabaho at sa mga taong kanilang pinagsisilbihan. Hindi ibig sabihin security guard kami. Trabahong tamad na, yung mga tambay nga na umaasa lang sa ayuda ng mga magulang. Di nyo nasabihan na tamad sila. Ang trabaho ng security guard ay hindi lamang... Ang ganda tingnan, no? Ang ganda panoorin, isang gwardiya na Good Samaritan. Okay? Anong masasabi natin yan, guys? Tara, pag-usapan natin. Alright guys, welcome sa Riddles TV, 14 years more or less, bilang security officer, security guard, no? Pag-uusapan natin guys bilang Good Samaritan sa duty natin bilang security guard. Pero bagong lahat, baka magulat kayo, may taong nagsasalita na nagsasabing security officer, security guard, pero mahaba buhok. Tapos may earrings, no? Paano naging security officer, security guard itong nasa harapan ng camera? Kasi guys, ako po ay isa nang retired na po ako. Hindi na po ako active. Matagal na po ako nag-retire. Ako ay isang freelance ngayon, no? So nagbabahagi po ako sa aking mga karanasan, kaalaman, nung nag-duty ako ng security guard. Pumunta po kayo sa channel ko, ayan. Pindutin niyo po yung playlist yan, yung playlist. Pag napindot niyo yan, guys, yan ang lalabas, no? Pag na lumabas na yan, pumunta kayo sa Security Guard Matters, no? Security Guard Matters, no? Yan po, makikita niyo po yung mga sinishare natin yung mga kaalaman at mga advanced info, guidance sa mga security guard. Tulad ng pag-uusapan natin, isang Good Samaritan na security guard. Okay? Nakita natin sa video guys, ay isang gwardiya, inalalayan niya yung matanda. Wow, ang galing, ano? Pag tinignan mo sa akuan, ang galing ng gwardiya, oh, matulungin, no? At tinawid niya sa kabila, dala-dala niya yung sight gun, no? Okay. Yung ginawa ng gwardiya, yung ba tama, mali? Tama ba yun, mali? Guys, ito yan nga. Sa good ethics natin bilang tao, bilang matulungin na tao, maganda yung tingnan. Sasabihin ng tao, maganda yung tingnan. Pero sa ating trabaho, yun ay ating pag-iingatan. Okay na. No? Dito na nagtanong yung sarili, bakit? Parang may tunog. May tunog na mali. No? Okay. Pag tinignan mo yung video, tinawid niya yung tao, yung matanda na halos hindi makalakad. No? So pagtawid, dinala niya yung kanyang set gun dun sa kabilang kanto, which is bawal na yun. Pangalawa, pag yun ay tinatawag patibong sa'yo, pwedeng agawin yung set gun mo doon, tutukan ka, o ano man, doon pa lang sa area na nadala mo yung set gun, bawal na yun. Hindi mo na i-UR yun. Binibigyan lang tayo ng karapatang bumitbit ng baril sa EOR natin, Area of Responsibility. Tumawid ka na sa kabilang kalye, may dala kang set gun, bawal na yon. Pangalawa, kung ikaw ay isang tinatawag na entrance guard, abandoning ka na dun, guys. Abandoning ka na dun. Hindi na yun tinatawag, hindi ka na covered ng iyong EOR, na abandoning mo na kasi kaya ka nga nilagyan ng gwardiya sa entrance kasi nga nandun yung responsibility mo na dapat hindi mapasukan. Okay? Isa-isahin natin. Ngayon, kung roving guard ka naman, parking guard ba? Parking guard. Bakit ka nilagay sa parking guard? Bakit? Kasi nga, para yung focus mo doon sa parkingan. Bakit nilagyan ng parking guard yun? Kasi marami po ngayon ang mga masamang tao na nang babasag ng mga salamin ng sasakyan, kinukuha yung mga gamit doon sa mga sasakyan. Kaya yung company, para makasiguro silang safe yung mga nakaparada sa sasakyan doon sa harapan ng kumpanya at walang gagawang kasamaan, nilagyan nila ng roving guard. Yun yung function mo. Excuse me. Since ikaw ay nagmagandang loob, tinawid mo yung matanda, walang problema doon.
but may consequences yun sa trabaho mo. Okay? Okay tayo guys? No? Walang problema yun sa pag-alalay mo sa matanda, pero pwede kasing gamitin yun, babae man, matanda, bata, pwedeng gamitin yun pang tinatawag na pangkuan ba? Pangtanggal sa iyong atensyon sa trabaho mo ng masasamang tao. Nag-gets yun ba guys? Alam nyo guys, sa ibang bansa guys, mag-usap tayo ha. Nagugulat ako doon. Napapanood natin ngayon sa mga YouTube channel, sa mga FB page, na may mga taong tumulong doon. Tumulong sila sa isang sitwasyon, sila pa yung nademanda. Alam niyo ba yun guys? Ha? Sila yung tumulong, sila yung nademanda, sila yung nagbayad. Hindi lahat po ang pagtulong ay nakakatulong. Ganito yan guys ha. Kaya pala yung mga sa ibang bansa, pag nakita nila yung tao na medyo hirap na hirap, tinatanong nila, you wanna help? Do you wanna help? Ganon sila. Hindi sila basta-basta tumutulong. No? Nagtatanong, do you want to help? Do you want to help? Gumaganon sila, nagtatanong sila muna. Hindi sila basta-basta tumutulong. Kasi hindi lahat ng tinutulungan ay nagpapasalamat. Yung iba nananamantala. No? Balik tayo dun sa matanda. No? Yung matanda, no? Eh, sir, hindi na nga halos makalakad. Sir, grabe ka naman. Napakalupit mo. Oo. Hindi na siya halos makalakad. Pero chinoise ng matanda na maglakad siya mag-isa. At hindi mo responsibilidad yun. Ngayon, kung gusto mo siyang alalayan dahil akuan ka, maayos ka na tao, good Samaritan ka, pwede mo namang sinyasan mo lang yung mga sasakyan. Boss, nagtatawid. Ganon. At doon ka manatili sa area mo. Ha? At hindi naman siguro sinabi ng matanda, boss, pwede ba akong itawid doon sa kabila? Kahit sabihin ng matanda yun, pwede ba akong itawid doon sa kabila? Hindi ka pwedeng, hindi mo pwedeng ihatid doon. Maliban ako, inutusan ka ng manager mo, ihatid mo, boss, o di hatid mo. Walang problema. Ganito yan guys ha. Ang nangyari sa akin yan ganito yan. So, isa akong officer doon sa main office ng bangko. Since ako naman ay tinanim sa atin yung good Samaritan tayo isang mabait na tao. May nahimatay doon sa gilid ng building namin. Since ako, pabilib ako. Ngayon doon ko lang nalaman ng panahon na yun Pabilib ako, kinuha ko agad yung wheelchair. Pagkatapos, sinakay ko ngayon yung matanda, yung babae, nahimatay. Tinakbo ko sa clinic, paks. Pagdating sa clinic, di nasikaso ng mga kwan doon. Ako naman, talagang taas no akong matulungin tong guardian na kala ko ganun ang sasabihin sa akin. Nagulat ako, pinatawag ako sa security office. Tapos, pinatawag ko nila doon at in-interrogate. Saan galing yung babae? Kasi nakita sa CCTV. Ay sir, ako naman, proud na proud ako sa sarili ko kasi matulungin ako Isa akong good Samaritan na gwardya. Wow! So, ito na. Ay sir, nahimatay po ka. Ganun ako, graceful ako na nagpaliwanag. Nahimatay kasi yung babae, sir, nakita ko at tinulungan ko kagad, sir. Kinuha ko kagad yung wheelchair. Tapos dinala ko sa clinic. Siyempre, ang IPC ko, tama yung ginawa ko. Sabi niya, yan bang tinuturo sa iyo sa training? Nagulat ako. Nagulat talaga ako. Kasi hindi naman talaga tinuro yun. Sabi niya, alam mo bang maraming tao ngayon na nanamantala sa kapwa? Saan nahimatay yun? Sa labas, hindi naman sa loob. Paano kung gumagawa ng tinatawag na dama yung tao? May malalang sakit. At wala siyang panggamot sa sarili niya, pangkuhan, ginawa niya, dumiskarte siya. At ngayon, involved na tayo. Gulat na gulat talaga ako nun. Ha? Wala tayong pananagutan sa tao. Pero sa ginawa mo, na-involved tayo sa kalagayan niya. Napaisip ako ngayon. Ay, ganun ba yun? Anong dapat gawin mong take action doon? S.O. de la Peña. Ginanon ako. Ano nga dapat take action yung guys?
Doon ko lang nalaman yun eh. Ha? Anong dapat take action kung kayo nandun? Di ba, yung ginawa ko, yun ang dapat gawin, no? But mali, guys. Pinagalitan ako at binigyan ako ng memo. Supposed to be dapat, ang action ko doon, automatic, inform sa barangay na may nahimatay dito. At wag na wag kang gumalaw na feeling mo magaling ka. Gagalaw ka, hahawa ka ng mga gagawa ka ng mga medical kuan kasi nasa training mo. Mali. Kasi once na ang pamilya noon magsabi na mali ang pagkahawak ng pasyente kaya naglumala yung sakit, ay involved ka sa sitwasyon ng tao. At sabi nga nila, marami mapagsamantala ngayon. Alam nyo ba guys, doon sa ibang bansa, may lalaking nahimatay, matanda. Dahil sa nahimatay matanda, lumapit ngayon yung isang babae para tulungan yung matanda. Kasi siyempre nahimatay, na heart attack pala. Ngayon, binigyan niya ng, tawag dyan yung ginaganon, ano yan, CPR ba yun? Binigyan niya. So, nadala ang patanda sa hospital, nakarecover naman. But, alam mong ginawa ng pamilya na matanda? Dinimanda yung babaeng nagganon. Kasi bakit? Meron palang proper procedure na gagawin niya para hindi makadamage sa mga organ sa loob pag na-heart attack ang tao. Ang sadya ng babae ay tumulong. Pero siya ang nadimanda, siya ang nagbayad siya. Talo siya sa kaso. Kasi you are applying some medical procedure that you are not yung tinatawag na trained. Ika nga hindi ka dun ba expert doon. You are not the person to make procedure of that medical procedure para sa isang pasyente. Ganun yun. Ganun din nangyari sa akin. Huwag tayong magpabilib sa duty natin na good Samaritan tayo. Tandaan mo, sa panahon ngayon, ang walang alam ay yun ang masasamantala. Masiset up, masasabit, ganon. O balik tayo sa video. Ang sinasabi ko, kung entrance guard ka at napansin ng mga tao o mga kriminal sa paligid na ang performance mo ganon, pwede lang gamitin yon sa susunod. Gagawa sila ng mga buntis, mga kuan, at pwede mong iwanan yung entrance. So ako hindi ko inisip na entrance guard yung gwardiya. Alam ko parking guard siya. But still, kung may tatargetin yung mga kriminal doon, pwede silang gumamit ng ganong sistema. No? Ngayon, sinasabi mo, yung matanda, sir, hindi halos makalakad. Sinoys ng matandang umalis sa bahay nila na walang kasama na kahit hindi siya halos makalakad. Okay? Walang masama na umalalay within your premises, within your EOR. But kung lalayo na siya, pwede mo naman siya, tulad yun, tumawid ka rin. Nauna ka pa sa matanda kasi feeling mo ikaw, nagga-guide ka. Pero dinala mo na yung shotgun mo sa kabilang kanto, which is bawal na yon. Paano kung nagkaagawan kayo doon? May nangagaw ng baril sa'yo doon sa kabilang kanto at nabaril mo yung tao. Pagdating sa kasuhan, sa illegal process, sasabihin ng abogado ng kabila, bakit nandun ka sa kabilang kanto? Hindi mo na EOR yun. At dala-dala mo pa yung shotgun. Ma'am, may tinawid po kasi akong matanda Bakit kailangan mo dalhin yung shotgun mo kung may tatawid kang matanda? Ganunin ka ng mga abogado. Alam mo naman sa kaso, di ba? Kanya-kanyang kuwan lang yan. Talas ng pag-iisip ng mga abogado. Talo ka na. No? So, hindi guys, lahat ng panahon na tayo naka-duty ay good Samaritan, ay bida na tayo at tayo ay isa ng bayani sa mata ng karamihan.
Kasi gusto natin maging bayani tayo sa mata ng, lalo na sa social media ngayon, no? Kinakamerahan yung gwardiya, ang bait, oh. Matalas ka dapat sa panahon ngayon. Matalas ka. Kaya ka nagwardya para kumita. At kaya ka gwardya dahil mayroon kang responsibilidad sa area mo. Which is, mawawala ang atensyon mo doon dahil naging good Samaritan ka sa paligid mo. Okay? Okay, ganito. Kunwari, may tinatawag na nahimatay o ipagpalagay natin na kuha na himatay nga sa paligid mo, anong gagawin mo? Ikaw, gwardiya. Bubuhatin mo siya, di ba? Tayo kadalasan, buhatin mo, ilagyan mo, painumin mo tubig. Pagbuhat pa lang, kung may napilay, kasi napaypay yan, ganun eh. Napaypay yung taong ganun eh. Nabuhat mo siya, na mali ang pagkabuhat, napilay yung mga dito niya nagkaroon, at napatunayan nyo na hindi to related sa pagkahimatay niya. At nakita sa CCTV na mali ang wrongdoing nyo, wrong procedure nyo ng pagbuhat, dahil nagmamarunong ka, ikaw ngayon ang mademanda na may-ari o ng mga pamilya. Especially kung nahimatay ay may pera, mayaman o anuman. May pride, may yabang, may angas ng mga pamilya, o kaya talaga mapagsamantalang pamilya, yari ka. So ano dapat mo gawin? Tumawag ng mga right personnel to handle the situation. Ang gagawin mo lang, clear the area. Cordon, bawal lumapit. Bawal lumapit at procedure, medical procedure sa mga taong appropriate or authorized sa naturang procedure na gagawin. Ikaw, gwardiya, huwag kang magmarunong. Kaya nga sabi nila, know your function. Know your function. Hindi na ngayon uso yung tinatawag nilang kusang tulong. Kasi hindi nga lahat ng binibigyan ng tulong ay kailangan nila. Sabihin ba lang sa'yo, ba't ka tumulong? Sinabihan ba kita? Natulungan ako? Di ba? Masakit pakinggan yun. Sinabihan ba kita na tulungan mo ako? Napasama yung tulong mo eh. Ganunin ka. O, demanda abutin mo. Kaya pala yung mga ibang bansa, do you want to help? Ganun sila. Yes, please, gaganon yan. Please, would you, ganun. Di ba? At hindi lahat ng, kunwari, may tinulungan ka, binitbit mo yung isang baggage na yan, ganun. Puro pala droga yun, binitbit mo. Dahil nagmagaling kang tumulong sa isang kuwan, hindi mo kilala. Na-raid ngayon, nahuli ng mga pulis, binitbit mo yung bag na hindi mo siya kilala. Droga pala yung laman, di nasabit ka. Yun. Kaya pala ang mga tao sa ibang bansa, sabihin natin, ang Pilipino ay matulungin sa ibang bansa. Hindi. Naging matalas lang ang pag-iisip ng taga-ibang bansa. Matalas lang sila mag-isip. Kasi bakit? Iniisip din nila walang masama sa maging good Samaritan, no? Walang masama doon. Pero tandaan nyo, sa panahon na to, maraming mapagsamantala. No? Maliwanag yung iyong buhay, nag-duty ka para kumita, pero dahil hindi ka nagkaroon ng tinatawag na awareness sa mga laruan ng buhay ngayon, maaari kang sumabit. Pero ang iyong purpose ay magiging good Samaritan lang. Masabi na isang matulungin na gwardya. Hello. Titingnan mo ang mga taong humihingi ng tulong sa iyo. Baka pinapasok ka lang sa mga diskartihan nila. I-evaluate mo muna ang mga bigay na tulong mo. Ngayon, kung nasa duty ka, walang problema yun. Siyempre, diba? Tatanungan ka ng tao, saan ba dito? Ganon. Dito banda po yan. Ikaw yung tanungan, hindi. Yun yung tinatawag. Isa ko na yon sa within line of duty na yon, yung mga ganong tulong. Alalayan mo yung mga customer natin. Nasa duty ka eh. Normal yon. Pero yung ilalabas mo na yung sarili mo dahil gusto mong extend ang iyong effort doon sa tutulungan mo,
ay hindi magkakaroon na po ng hindi magandang resulta sa duty natin. So ngayon, kung makita ka ng mga, kung ginawa ni Kuya, kung makita ka ng mga stricto mga officer, na mga security officer, pwede kang kasuhan ng abandoning of post. Kasi tumawid ka na doon sa kabilang kuan, which is hindi mo nasakop yun. Kung kuan ba, yung mahigpit na kuan, abandoning na yun. Sir, hinatid ko yung matandang halos hindi makalakad. Bakit? Yan ba yung dahilan? Bakit ka namin hinayar? Ano? Yan ba yung dahilan? Bakit kami nag-hire ng gwardya? Yung maghahatid ka ng mga taong tumatawid dyan na hindi na halos makalakad? Ngayon, kung yan ang function mo, no problem. Pero kung hindi yan ang function mo, ipag-isip-isipan mo muna. Okay, guys? Ngayon, hindi tayo naging, baka sabihin nyo, napakalupit mo naman na magturo na. Hindi ko ginawa tong video na to para turuan kayo maging malupit na hindi kayo marunong tumulong sa kapwa natin. Hindi. Ginawa ko to para ipamulat sa inyong kamalayan na hindi lahat ng tulong na ibinibigay mo ay nakakatulong. Minsan nakakasama. No? Sabi ko nga, sa ibang bansa, sila na yung tumulong, sila pa yung nademanda, sila pa yung nagbayad. No? Kaya hindi lahat ng tulong na ibibigay mo napapaganda. O kaya yung iba ay nagpapasalamat, hindi. Baka ikaw pa ang gawa ng samantala nila. Ganun nga yung nangyari sa akin doon sa, kininto ko niya sa inyo doon sa main office ako. Piling ko, matulungin akong tao. Yung pala, mali pala yung diskarte ko. Totoo nga naman, di ba? Dinala ko yung tao, nasa labas na nga eh. Dinala ko yung tao sa loob ng building namin para bigyan ng medical assistance, which is hindi naman concern ng company yun. Ngayon, kunwari, nahimatay siya. Ang gagawin ng kumpanya nun, tatawag pa ng yung tinatawag na ambulansya, gagastos pa. Dadalhin sa ospital, sino representative dito? Gaganon pa. Hassle na. Which is busy naman yung kumpanya na pinagdudutihan ko. Kasi bangko ngayon, main office yun. May kanya-kanyang function ng mga tao doon. Especially ako, kasi officer ako doon eh. Hindi ako pwedeng sumama doon sa babae. At hindi pwedeng dalhin yung pasyente na walang representative. Na bakit dadalhin to? Anong dahilan? Sinong kamag-anak nito? Kung walang kamag-anak, yung mga tao doon na yung nurse ng company, dala-dala doon sa yung company nurse, nawala na yung function niya, which is, dapat doon siya sa mga empleyado kung ano man o kliyente. Di ba? Ganun kahasil yung ginawa ko. So, nakaganda ba yung tulong ko? Hindi. Okay, guys. Kung sa palagay nyo ay naging harsh ako o naging tinatawag na mali yung katuruan ko o walang puso ang aking sinasabi, pwede nyo i-dislike yung video, no? Pero kung nakita naman ninyo ng kaliwanagan sa kaisipan nyo, baka pwede makahingi ng like, no? At comment na rin kung ano masasabi nyo na wala ka sa ayos. Hindi yan ang magandang turo sa simbahan katoliko o sa ibang mga reliyon, no? Kasi dapat maging matulungin tayo. But sa trabaho ng security guard, dapat aware ka na hindi lahat ng tulong ay napapaganda. Okay? So, kung kayo ay isang hindi pa subscriber, baka pwede niyo mag-subscribe. Yan. Idama niyo na notification bell natin. At kita-kita tayo sa next video. Bye-bye!